Nitong tanghali lang araw na ito sa Pilipinas, April 13, 2024, ilang pagsabog ang naganap sa syudad ng Esfahan sa sentral ng Iran kung saan nakalagay ang mga nuclear facilities ng Iran na ayon sa news agency ng Iran na ilang pagsabog nga daw ang narinig sa iba't ibang bahagi ng syudad kung saan tinamaan pa ang paliparan sa lugar. Walang ibinigay na konkretong rason ang news agency kung ano ang dahilan ng pagsabog na ito o kung sino ang nagpasabog sa lugar. Ito na nga ba ang umpisa ng paghihiganti ng Israel laban sa Iran at bakit ba ito'y dinidinay ng Iran? Para ba ito maiwasan ng mga pagpanik ng mga tao sa buong Iran dahil anumang oras ay baka sisiklab na ang digmaan ng dalawang bansa? Maligayang pagdating dito sa PMD, Pinoy Mystery Documentary, kung saan binabalikan natin ang mahalagang yugto ng kasaysayan, misteryo man o may kababalaghan. Sumisid tayo sa mga kwento ng nakaraan at tuklasin ang mga lihim at aral na dala ng bawat panahon. Ako ang magiging kasama nyo sa bawat akbang ng ating paglalakbay. Ilang naitalang pagsabog ang naitala sa Iran sa bayan ng Isaha, partikular sa syudad ng Isfahan kung saan nakalagay ang mga nuclear facilities o uranium enrichment program ng Iran. Nagbigay naman agad ng news report ang news agency ng Iran na ilang pagsabog nga daw ang nailathala sa lugar kung saan finokus pa ang news agency ang balita sa airport nila na tinamaan sa pagsabog pero hindi na nabanggit kung tinamaan ba ang kanilang nuclear facilities at hindi rin nagbigay kung saan nanggaling ang mga pagsabog na ito na para bang itinatago pa sa mga sibilyan ang nangyari. Noong araw ng Huwebes, ang senior commander ng Iranian at Revolutionary Guard ay nagbigay ng pahayag na i-review daw nila ang kanilang nuclear program dahil sa threat ng Israel kung saan tatad ito ng batikos sa international community. Ayon pa kay Ahmad Haktalab, ang Commander Revolutionary Guard na siya ring in charge sa nuclear security ng Iran na kapag aatakihin daw ng Zionist regime or Israel ang kanilang nuclear center o mga facilities ay hindi daw sila magdadalawang isip na gumanti kaagad sa pamamagitan ng kanilang mga advanced missiles na siya ring tatargetin nila at wawasakin ang nuclear facilities ng bansang Israel na nasa sentro umano ng disyerto. Sinagot din naman ito ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, sila daw ay desidido na talunin ng mga teroristang akses sa Gaza at gagawin ng lahat upang mabawi ang mga hudyong inostage ng mga Hamas. At ayon pa sa kanya ay tatapusin na di umano niya ang threat na nanggagaling sa bansang Iran. Dagdag pa ng Prime Minister, hindi ito madaling gawin at kinakailangan ng determinasyon o pagpupursigi na kinakailangan magkaisa ang lahat ng mga Hudyo sa Israel at buong mundo na suportahan sila sa kanilang layunin sa lahat ng kanilang kalaban na gusto silang patalsikin at palayasin sa kanilang mismong homeland o bayan. Ayon naman kay Defense Minister ng Israel na meron daw silang kalayaang umaksyon sa lahat ng mga bagay, partikular na ang kanilang mga hukbong sandataan. Lahat kaya ng pahayag na ito ay babala kaya ng Israel sa napipintong digmaan ng dalawang bansa? Kahit wala pang binibigay na eksakto sa kung sino ang nasa likod sa pagsabog noong ika-13 ng Abril kung nasa ng kanilang mga nuclear facilities, ay alam na ng mga world media na ang mga Hudyo ang nagpasabog nito. Dahil sila lang umano ang may kakayahang bombahin ang kanilang mga nuclear facilities dahil sa kanilang mga advanced jet fighter planes. Ayon naman sa Iranian News Agency, matapos ipahayag ang unang ulat sa pangyayari ay nagbigay ito ng report na wala daw itong nakalusot sa mga missiles na umatake sa kanilang syudad dahil lahat daw ito ay tagumpay nilang naharang o napasabog sa himpapawid. Sa una nilang report ay sinabi nila na pinasabog daw ang kanilang paliparan pero pabago-bago ang ibinibigay na report ang mga taga-Iran sa kanilang mga media. Ano kayang posibleng dahilan kung bakit ganito ang inilalabas ng mga Iranian News Agency? Iniiwasan kaya nilang magpanik ang kanilang mga mamamayan sa Iran o naghahanda sila ng mga hakbang laban sa bansang Israel? Inaasahan naman na magiging red alert sa bansang Iran dahil anumang oras ay baka umatake na naman ang kanilang kalaban. Dagdag pa nila ang isa pang kinakarap nilang problema ay hindi nila matukoy kung saan parte ng Iran na atake ang kanilang mga kalaban. At ayon naman sa ambasador ng Iran na medyo kakaiba lang daw ang nangyari sa lugar ng Esfahan at ayon pa dito ay totoo nga ang naganap na pagsabog sa lugar. Yun nga lang ay kinakalap pa nila umano ang ibang detalye sa naturang pagsabog sa kanilang mga nuclear facilities sa kanilang lugar at magpahanggang sa kasalukuyan ay wala pang ibinibigay na kumpirmasyon ng kanilang gobyerno kung ano ang dahilan at kung sino ba ang nasa likod ng naganap na pagsabog sa kanilang fasilidad.
Dagdag pa ng Iranian ambassador na nakafocus daw ang kanilang side of the de-escalate ng tensyon sa kanilang rehiyon, partikular na ang bansang Israel, at ayon pa sa kanya ay kakanselahin na ang mga eroplanong lalapag sa syudad ng Tehran. Ayon naman sa kapitan ng Iran ay susundan daw umano at imomonitor ang kanilang airspace para na din umano sa kasiguridad ng kanilang mga mamamayan, at sila daw ay nakafocus sa kaguluhan sa rehiyon. Pero ayon naman sa world media ay ang bansang Israel na ang umatake sa syudad ng Isfahan dahil wala namang ibang nagbigay ng pahayag na gaganti sila sa bansang Iran kundi ang mga Hudyo lamang, at ayon naman sa international media ay tanging mga Hudyo lamang ang may kakayahan sa rehiyon na umatake gamit ang kanilang mga advanced F-35 ng Israel na hindi nakikita ng kanilang mga kalaban. Gayunpaman, hindi pa rin ito kinukumpirma ng Iran ang mga pahayag na ito ng world media pati na ang bansang Israel. Kilala ang Iran na mahilig magbantat manakot, ngunit bakit sa naitalang pagsabog sa syudad ng Isfahan ay tila tahimik ang mga makapangyarihang pinuno ng Iran at kanilang gobyerno? Ito na kaya ang napipintong digmaan ng dalawang bansa? Ito na kaya ang sinasabi ng Israel na paghiganti nila? Ano kaya ang iniisip o ang susunod na akbang ng mga pinuno ngayon ng Iran sa naganap na pagsabog sa syudad ng Isfahan sa sentral ng Iran? At kung nagustuhan mo ang videong ibinahagi ko ay huwag kakalimutan mag-like, share at subscribe dito sa PMD Pinoy Mystery Documentary.